Yan nasab kita mga igala ug mga kapaglawom dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon sa Hope Channel South Philippines ug ang atong ginadiskusan dinhi karon nga simanahuna The Nations Part 2. Ug ato gyapon makaban walay atong pinalangga dinhi sa atong buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference ang atong secretary sa Ministerial Department ug sa AMR si Pastor or Dr. Elvin Salarda ug ato siya ngayon sa paghatag sa opening prayer. Gracious, loving Father, we seek your wisdom with Pastor Pido as we discuss our lesson. And grant us, the Lord, that through your wisdom, we will be able to draw some important lesson from our discussion so that we can all learn together. And bless, loving Father, your people, the kapaglaom and friends who are following the takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Elvin. So, nindot po niya itong lesson karon na balikan nato ni nagisikot may tungod sa nations, no? Mga nasod. So, ato na rin explain, Pastor, kung nganong gitagaan ni siya og bili sa atong author kay gigamit gyud dinhi nga pinulungan kaning first nga word is the mangod, no? Kanang mingon mangod tag the sa English grammar. This is an article the mangod, so definite ba? So, na siya principle nga kanabitang in most cases gigamit niya sa kanang nag-usar gyud nga butang or nag-usar gyud nga tao nga gi-describe. So ang paggamit ana is mao ang paggamit sa pinulungan nga da. So the one, the God, the nation, but in this case plural form, no? So the nations. So sa ato nga panguna-una gitagaan ni siya og dako kay nga emphasis or importansya sa atong author kay para atong makita ang later on ang usa ka klase nga nasod or gingarian nga pagatukoron sa Ginoo sa unahan, no? Nga as described in Daniel 7:14 last week, mao ning klase sa gingharian nga dili na mabuntog, dili na siya mabungkag og of course maglast ni siya forever kay ang hari nini dili ordinaryo nga hari sama sa atong sana kanang na experiencehan sa atong presenting nga panahon or even before pa, no, sa in the past centuries and so on and so forth. Ug nakita nato nga wala gyud gingharian nga ni Establish na establish siya but at the same time naglast og forever, last forever. So that is the intention of the author. But now we're moving on to the chapter 2 of this study. And ang memory text ang gigamit din ni makita sa Salmo 46 versikulo 10. Okay? Akong pagbabasahon niya sa English, be still and know that I am God. Okay, so the assumption is ingon nga tag be still kanang natay mga daghang kalibog or medyo restless tama mga igsunan. Kay ang sumpay ani nga sentence nagingon speaking siya gid mismo, no? God himself. He said, I will be exalted among the nations. So, among the nations, I will be exalted in the earth. So, dili ka ng mga nasod, mga gingharian, mga haring agisgutan diya sa Biblia or even sa history nga maunay makapadala ka nato sa pag-exalt, no? Pag-exalt sa kung kinsa man ang leader nga naa diha. But actually, it's more than sa mga leaders nga atong nadangpan or atong naagian or even na-discuss in the past sa atong history. So, ang ipalabaw dinhi, mao garagayod ang gingharian nga pagatukoron sa Ginoo and maabot ang panahon na kaning mga tao, no, they will all gather representing the whole earth and they will actually give kanang exhortation sa pangulo or sa hari nini nga gingharian. Pastor. Yes, makita nato din nga ang mga kanasuran sa atong paglantaw sa history, Pastor, nga ang mga hari nag-establish na ginharian pero it will not take a while. Yeah. Mga nalayo uban nga moabot og pila ka katuigan, uban po niabot po even 1,000 years sa ilaha nga pag-rule pero nakita nato rin nga dili gyud mulungtad. Kay kada nga ginharian mugna ra gyud na siya sa tao. But the kingdom that God will establish or God has only been established, naging established, right. mo yun na ang mulas forever.
niya gipasantop dinhi sa ato nga lesson nga kanang ginharian nga establish sa Ginoo nga siya mismo ang hari mo na ginharian nga wala na kinutuban. That will be for eternity. Now, if you remember makiigsunan, we shortly only discussed last Monday sa ato nga lesson sa last week about the last Monday lang, about the Daniel tunok nga gamay ra to nato nga pagkatandog, and we see nga ang ginharian nga atong nakita dinhi in Daniel 2 nga nakita ni King Nebuchadnezzar niya gi-interpret ni Daniel kinalibog siya sa kahulugan. Atong nakita rin nga this is actually a world history nga giplastar sa Ginoo ni Daniel, gipakita sa Ginoo ni Daniel ug kang King Nebuchadnezzar nga mo ni ang mahitabo sa kasaysayan sa mga kanasuran nga magasunod-sunod nga mga ginarian hangtod sa katapusan. Of course, kita nga nakatuon na aning the book of Daniel, atong nakita nga ang unang ginharian diri is the Babylonian kingdom, then sunod ang Medo-Persia, then sunod ang Greece, then sunod ang Rome, then to the divided kingdom. Of course, no, sana gold man siguro na sa kang Nebuchadnezzar, then sunod silver, then sunod bronze, then sunod iron, then the divided kingdom, the clay and iron. No? So, ato na nang natunaan sa ato pag Bible study kung kanakot na Bible study, pero sa ato siguro mga kapaglao, mga higalang dili pamilyar ani, kung inyo nang basahon ang Daniel to, imong makita ang kasaysayan og precisely what the Lord has said, nga gipakita niya di sa book of Daniel, moog yun ang hitabo, Pastor Pido. So ato makita nga grabe gyud no ang wisdom sa Ginoo nga ipakita niya sa tuwa ang kasaysayan ug unsa ang mahitabo sa umalabot. So everything is in place. So now we could trust karon nga ang atong Ginoo sa langit nahibalo siya even far before ang mahitabo, and all of this gisultihan ta nga kini nga mga kingdom this will not last because human ni adtong 10 kingdoms, doon na dayo'y usa ka dako kayong bato nga ni Sapgaw, o niya, that is the kingdom of God, nga may hari sa tibok nga kalibutan. So, this is what we see, nga ang kingdom nining kalibutan nga gihimo og tao, dili mo lungtad, but the kingdom of God nga yang i-establish, nga kitang tanan, kinahanglan nga makasulod niya ng mao nga ginharian, mo na atong tinguhaon nga atong mabatan because we will reign with God forever in the eternal ages. Right, very good. In fact, dinhi pa sa itong lesson, no, gitagaan og importansya dinhi ang usa ka ideya nga, for example, as the years progresses on mga inventions, no? In fact, may panahon nga mga tao naguna-una nga nagka-ligon na gyud or nagkanindot pa gyud ang kaning tinguha sa mga tao nga ang ilang kahibalo mo kan gyud ba kanang mo increase or mo kaning mo dako pa gyud mga kaigsunan. Pero if you notice it, kanang niabot mo ang panahon, like for example na okay nung tatong sa to katong 20th century, no? Yes, 1900s. Pero without knowing it, niabot na po ang World War I. Yes. In fact, according to records sa atong history and also supplied sa atong lesson, there were like 200 million ka mga tao nga nawala, no, because World War I. O dili lamang sa World War I, after that nanapoy World War II. So very unexpected. Then out of World War II, of course, natukod ang United Nations. I mean coming from the World War I history and so on and so forth, kay gusto unta sa mga kaning world leaders, United Nations, okay, nga unta nga kaning experience sa past nga grabe kay nga war, maundang na unta ni nga instead mapulihan ni siya o kanang bitawng kining peace ba, kalinaw. Pero atong nakita mga kaigsunan, no, sa mga pipila ka mga panghitabo, nagyapoy mga ubay-ubay pod nga mga panghitabo nga wala ginato damha nga na nahitabo nga unya ang iyang consequence. Very, very kung kaya ka ng intense. Brutal kayo. Dako kayo ang iyang negative nga effect sa kinatibukan nga pagkinabuhi sa mga tao kung sa diin
naapektahan sa anang gubat mga kaisunan. So, din if you notice, Dr. Elvin, no, I like kining gisulti din sa lesson before we move on to the next. Ingon din sa itong lesson, many students of prophecy have noticed that the metals in Daniel 2 move from most valuable to least valuable. Yes. So, that alone would signify nga wala ginay kasiguruhan nga mga gingarian. Although, in fairness sila mga hari, wala po to ilang hari na gunauna nga kaning dili sila maglast, no? Wala po. Of course, who would think nga sa ilang kagamhanan nga na angkon nga mahitabo na sa ilang panahon. So it never occurred, no? Sa ilang mind nga mahitabo na. But according to our lesson, kaning gold, no, katong ingon ni Pastor Salarda, which represents Babylon, according to history, na devalues ni siya to silver. No? So paguman sa silver, nagirepresentahan sa Medo-Persia, din ang silver nag-devalues to brass. Pastilan, nindot siya nga analysis, no? Yes. O niya, kani silver nag-represent sa Greece, wala po din nagdugay ang Greece. Kay nala po another kingdom nga ni sinsunod nga, wala po nila ginauna nga mapildi po sila. Kay in fact, ang naghari ni si Alexander the Great, dili biya basta-basta niya ang kanabitang sana kanang literature, philosophy, unsa pa man diha, science, dito gid nag-blossom sa aning kingdom, Greece. Greek civilization. Greek civilization. But unexpectedly, kaning kingdom, which is represented by silver, according to history, then later on, na-devalue into brass, and then unbrass to iron. Di ba? Ingon ka, then iron to clay. So, nagpaubos, until nga, ang iyang value nagagamay. Andon no kung after this, unsa naman po. So I think, but of course, this is the last mount. Kay after this, maabot na po ang another kingdom nga hilabihan kada ko kayo nga that it will destroy all of these kingdoms nga atong gisigutan. So mao na ni karon sa Daniel 7, Pastor. Yes, so Daniel 7 mura og kanyo ni mura mga propeta tani magkaigsunan kay this is a prophetic kanang study. Unya of course ang gisigutan dinhi mga visions unya kini mga visions dunay siya mga kahulugan. Now kini ang Daniel 7 ato na po ning nakita nga actually ang vision ni Daniel ining panahon na dili po siya ingon nga nibulag sa Daniel 2. Actually, kuanang ba kanang dunay siya koneksyon. Unya ato lang nakita dinhi nga diri sa Daniel 7 ang gigamit na po dinhi mga hayop. Unya atong makita kini mga hayop nagarepresentar gyapon ni siya sa in every era of kanang pangagamhanan empire nga nagasunod-sunod sa kalibutan. Example, ang layo, no? Actually, ang layo nagrepresentar man po ni siya kang Babylon. Dayon ang sunod ani unsa man ni? Ang bear na sad, this represent ni siya sa Medo-Persia. This is King Cyrus. Then pagsunod ani na pod nga ginharia leopard, and this represent Alexander the Great. Unya ang kining mga four wings niya iyahang upat ka mga generals nga nabahin pod sa upat ka corner sa kalibutan after the death of Alexander. Then they have the fourth beast, terrifying beast, makahadlok yun, dreadful puno kayo. With iron teeth. With iron teeth. Yato pa, bisagun say pa ako na ni. Madutlan yun. So, Maskuyaw ni. Maskuyaw. And this is the kingdom or the empire of Rome. Unya, of course, considering dunay siya pito ka mga sungay. 10 horns. 10 horns, dunay pito siya ka mga ulo. Then at the middle, dunay usa ka gamay nga sungay o kining mao usa ka gamay nga sungay nagsulti against the Most High God. So mo ni siya ang ato nakita and based on a study of our prophecy ato na nakita nga grabe gyud kay ni siya. Dili man po ni siya mo sintro karon pero ato lang nakita nga ang succession trees kay nation part 2 maguni siya nga ipakita nato nga mao gyud ni siya ang realidad nga nahitabo. Dayon sa human ini nga of course there is that persecution of God's people. Unya kining little horn mo ni ang ga persecute
o ato nang makita sa panahon sa Dark Ages nga mga katuigan, di po na mo isinto sa itong pagtuon, pero gipakita lang sa ato dinhi nga kini nga mga nasod nga atong nakita, these are all the result of the human initiative, human wisdom, nga mag-create sila gilang kaugalingon nga nasod to their glory, but this is opposite against God. Kaya ang ilahang nga kingdom, they build it for their own. Yes. Not for the glory of God. They have no mission for salvation. Pero ang Ginoo nag-establish siya og mga katawhan niya nga these people from all ages, from the Genesis down to our time, there is God's people nga doon na sila yung mission sa tibok nga kalibutan, bringing the mission of salvation para sa tanan nga katawhan. Right. Very good. Very comprehensive, no? Explanation ni Dr. Elvin. Another thing, Dr. Pastor, is kaning gimong diri si Daniel, which is nindot po ni siya kay first time na ako na siya nga nabasa sa aning way nga pag-express, no? The dream of Daniel 2 was first presented to sa king sa Babylon. Yes. Pero ingon man ka nga ang ilang symbolism pareho ra, lahi lang ang pag-present, no? But kini sa Daniel 7, in contrast, kini siya gi-present ni siya ngadto sa mga Hebrehanon. Yes. Okay, so of course, just like what Pastor Salarda had said, kani mangod nga mga kingdom nga na dinhi, especially sa ilang mga ari, wala man sila pakialam sa mission sa church. Yes, that's so of course, kaning 7, yes, intended gini sa mga katawan sa Ginoo. O karon, intended for us. Kaya kita may nag-carry over aning mission. Yes. Kaya just like what you said, kani nga mga nasod nga nakita nato din as prophesied in Daniel chapter 2 and Daniel 7, or bisan ba sa mga kingdom nga nag-exist prior to this one, wala na sila pakialam sa mission sa church, no? But so goes to saying natay role ani. So kaning Daniel chapter 7, although it really speaks about different kinds of nations and events that will unfold in the future, kalabot ani Pastor, kay for example, no, kanang ako nakita ba nganong ingon ang author nganong kaning Daniel 7 para ni sa mga katawan sa para sa mga Diyos. para sa mga katawan sa Ginoo tungod kay first of all kaning Daniel 7 magod nagisgot ni siya about religious apostasy. And then o kaning just like what you said towards the end nagisgot po ni siya kanang paghukom. Di ba kanang investigative judgment kay it will start actually kanang understanding sa di ba Pastor, no? Investigative judgment. Ang idea na dire gikuha sa Daniel chapter 7. If I were not mistaken, I think verses 20 to 21. So diha nang sugod prior to the coming of the king kay after this dito na establish sa Ginoo katong gingharian, katong gingon ni Pastor Salarda nga mo toy mobungkag sa mga gingharian katong the last part sa statue nga gipakita kay Nebuchadnezzar nga mo gi-interpret ni Daniel mga kaigsuunan. So yes, so goes to say nga kani siya para gini siya sa atoa. Yes. Because it involves about apostasy and judgment. So how important this is sa atong spiritual nga walk with God. So importante siya kay para dili ta ma-appeal sa kaning tagna nga mo'y mahitabo sa unahan. Especially of course some of this had already happened kaning sa apostasy and also pag-abot sa judgment, at least na masecure na itong kagalingon nga itong loyalty na hariya sa Ginoo kay di ba ingon ka nga usa sa mga aspects nga hinggawas diha no katong little horn, di ba? Yes. Di ba Pastor? ang symbolism man nga kaning horn mas kuyaw ni siya, little siya pero kuyaw. Kay number 1 yung characteristic is great words, he speak actually great words against the Most High, no? Then he wears out saints, persecution, and so on and so forth. So dagan pa mga hitabo nga natin. So, ang lesson ani is, ang ibig ko sabihin, katong gisulti na sa Ginoo dito kay Samuel, many years ago pa, na kung unsa ang consequence sa ilang pag-change sa ilang mind, na instead, ang Ginoo ra gyud dapat ang ilang gihuna-huna or gi-consider nga mo unta nga ilang tinuod nga hari. Pero ila ka nang gisalikway, sumao na ni karon ang
Mao na ning mga ginharian. Mao na ning mga gingharian nga I think na inindot kay nga description ang gihimo sa atong lesson dinhi mga kigsunan. Ingon dinhi no kung pagabasahon, Daniel watches the chaos of Gentile warfare from the shore when suddenly the beasts start coming up on land into his territory. Gentile problems na become his people's problems. So mura bitaw unta ka to ilang problema sa una medyo makuan ra ba kana bitaw kay na may Ginoo. Yes. Pero karon na sila existing nga problem tapos without knowing it na po yung sulod nga lain nga problem. So mura bitaw nagpatong-patong na. So mao na ang gi-warn sa Ginoo sa ilaha. Kay kuan man gud ba kana bitaw ang ilang mong way of thinking Naro lang yun kayo. naro na gid ba niya ang ilang point of reference sa ilang mga panggawi wala na gid nasunod kaayo dito sa sugo sa Ginoo. So most of the time na-influence na gid sa gawas mga kaigsuran. So that's why they had chosen to live like Gentiles, no? Ingon sa to lesson. So now they would live with under Gentiles. Starting with Babylonian domination, God's covenant people never again. I like this one. God's covenant people never again enjoyed complete or lasting autonomy. Wow. Even, di ba, I think even up to now, no? Kay, whether you like it or not, no, we are bombarded with different things coming from the right, coming from the left, sometimes coming from in front of us, coming from the back, behind us. So, murag lisod na kayo, Pastor, ba, no? So, the problem the problem has become more and more kanang chaotic and also kanang very challenging unya wala na wada na gyud tag autonomy. So sa una day nindot to kay Theocracy. bisag ingon ka nga theocracy pero ang kanindot sa theocracy na aduna sila gitawag nga complete and lasting autonomy. Yes. Like, so ang experience day sa Ginoo kung ang Ginoo ra gyud mo ay magpaibabaw nato maatuad ni siya Dr. Elvin no ng complete and long lasting autonomy. Siguro ibig sabihin ng long-lasting autonomy is kanabitang maka-experience ta o kanang kagawasan sa Foreign invaders or symbolically foreign invaders would mean kanabitang mga pressures Yes. na usahay malibog ta unsa ano to pag-decide usahay affected ang atong spiritual life atong walk with God kay simpre lahi mo ko mga point of reference no atong decision making affected by so many things. Pero sa ilang mangod sa una, pag nala sila yung problema, musturya, ang ilang leader, musturya ra sa Ginoo. Yes. O Ginoo, o sa kanyang makatauhan, giuhaw, o sa may kuan ani, nakayo sila o kanang pagkaon. O Ginoo, kanang sumuna ang mana. Nagsigilo na sila mana, pwede ba lahi na po niya pagkaon? So, anak ba? So, God may have His own way of dealing with them. Pero kan ba, nindot siya kay, pag maingon mo ko ng Ginoo nga mana, although sometimes makaingon ta medyo sumusumo, pero wala sa kabalo nga, maayo dito sa ilang panglawas. Yes. And motong pinaka the best nga food sa ilang survival. So, meaning to say, kung makapreserve to sa ilang health, of course, at the same time, they will enjoy long-lasting autonomy. Di ba, Pastor? That's true. Okay. So, Pastor Elvin. Yeah. Imagine na God kung ang Ginoo mo'y hari sa mao nga nasod. Of course, di sa physical nakita, pero He is a sovereign God nga in control sa human affairs. So, kung naay problema, ato lang taka sa prophet, ang prophet mo sulti sa Ginoo, mutubag na yun, automatic. O niya, o ato nakita nga when the chosen people of God is under the kingship of the sovereign God, wa gyud sila nakangkir sa mga kanasuran. Right. Wala gyud gutom ni abot sa ilahang ginharian. Tanan. Why did? Na may mga problema pero ilang Isa sa ilang kaaway. walang kaaway. Hindi sunod sila sa Egyptian soldiers. Dili cross ang Red Sea. Niya og sulungon sila na pillars of fire nga nagpanalipod sila. Kung init so pillar of clouds. Dili nimo ma-imagine nga kung naa ang Ginoo mo'y hari sa ilahang ginharian, they are all safe. Pero of course, we know nga ilang gi-reject, ang itagil sa hari. Now, ilang nakita unsa ang consequence. Now, niabot na dayon taanay karon nga panahon sa panahon ni Daniel, succession sa mga kanasuran, muna ni ang mga panghitabo, ipakita na si Ginoo sa mitabo. O niya, this is to make us aware of God's people nga despite Pastor Pido sa failure sa iyahang makatawhan,
ang Ginoo iyang gitagaan og panglantaw, gitagaan niya og wisdom ahead ang iyang mga katawhan nga this is the thing that would happen and your generations Right. mahibalo nga mao ni ang hitabo. Of course, wa man to kaabot silang Daniel sa panahon na sa Rome. Wala na sila. Pero ang iyang mga katawhan or reading into the prophetic book of Daniel, mahibala na to nga niya nata sa katapusan, niya nata ning panahon na. Yeah. Just like us, kay balo nata nga we are now sa adlaw gyud sa katapusan na nata sa tiil ni Daniel ug ato pa na nga tanawon ni agi nata sa panahon sa Roman Empire. Ug karon niya na gyud ta at the last days of world history before the coming of the Lord. So with this makaigsunan, God's people is very aware sa ato karon nga kapanahonan. Of course, kini nga panahon na, it's a time for us really to make special consideration sa ato nga situation karon because as we look at it into the Bible prophecy, almost everything nga mga signs of the times are happening. Wars, na Russia, na Ukraine, na gubat sa Gaza, dito sa Middle East. Now, there is a possibility nga kita po rin sa Pilipinas will be in conflict with our neighboring with a neighbor country. I hope it will not. Pero that would be a very disastrous kung mahitabo na siya. But these are all things, kiningatanan ng hitabo, are all predicted. Dili ta makaduda sa accuracy sa Bible prophecy nga gisulti sa Ginoo, gipadayag si Ginoo ngadto kang Daniel in the book of Revelation. Right. So meaning to say, goes na the rationale or the justification diya sa Daniel chapter 2, especially kato yung mag-mention nga it is of actually extreme necessity nga mo establish sa Ginoo yung kingdom. Yes. Kay for so long a time na nawala na to atong autonomy ba? Mhm. Diba? Yes, that's the point. Yeah. Gisulti sa itong lesson. Yeah. So, ingon sa itong lesson, kung isa na nga analogy mga kaigsunan, kaning loss of autonomy nato no, bilang mga anak sa Ginoo tungod sa consequence sa gihimo sa itong mga previous pa nga mga manununo ba tawagan na? Yes, ninuno. Ninuno, yeah. Oh. So, God's people today, ingon sa itong lesson, will persist until the close of time. When Christ is finally restored to His rightful place as our King. So, of course, naman ang Ginoo sa tuwa, hari na to karon. Pero kani siya, it's a prophecy that will actually come on a certain period of time which we do not know. Nakanagyong it's a kind of experience, it's a physical kind of experience. Sama usab sa na-experience na to karon ug sa uban pud nga mga tao nga kung sa diin under pata sa poder sa atong mga nasod. Yes. Or under pata sa poder or sa panggobyerno sa atong mga pangulo sa atong nasod and so on and so forth. So we always experience some kind of pressures no coming them. In fact, napoy part sa prophecy nga maabot ang panahon nga ang church ug state mag-unite, no? So all of this. But that's why looking into this, it is really of extreme necessity that God will really kanabitang ibalik niya ni kaning long-lasting autonomy nga mao gyud unta iyang design sa iyang mga katawan. But unfortunately, because they disobey, so nawala na siya kay gipulihan ang Ginoo sa lahi nga hari nga tawhanon ra pod nga hari. So that's the thing. That's why God's people continued to suffer under the thumb of the Roman Empire and under the persecutions of the little horn, the pagan Rome successor. So, we see di ba? Grabe nga the Dark Ages alone, grabe nga mga persecution, Dr. Elvin. So, yeah. So, ito makita, ang Daniel to, ang katapusan, mao ang dako kayong bato nga ang mo na represent sa ginharian sa Ginoo yang establish sa kalibutan. So, this is the idea nga kita, we are looking forward for that kingdom nga mo na itong puyan. And in Daniel 7, actually maura gihapon siya ang ato nga makita nga human sa 10 kingdoms sa adlaw sa tapusan, God will establish His own kingdom. So, og imong tanawon, parallel siya ra gyud Pastor Pido, nga God is trying to show us nga God would want to establish His kingdom
nga kana nga kingdom mo nay alang sa iyang makatawhan, and that is also the kingdom nga gi-preach ni Jesus when he was here on earth. Nga seek ye first the kingdom of God, no? Nga kana nga kingdom mo nay atong gipaabot kay kung maabot na nang mao nga kingdom nga kaigsunan, we will be with God forever throughout the ceaseless ages of eternity. So mugyo na ato ang goal, pero of course nining ato nga kapanahonan karon, that is a big dream. That is what we are looking forward nga God will soon come, kay kung makaanhin na siya, that would be the solution of all our problem. Pero ang nindot aning sugilan, part sa itong sugilanon, Pastor Elvin, is although nawala na ito na itong autonomy, loss of autonomy ka nang giingon nila sa Bible, pero it will not last long. Yes. Kaya mabot ang panahon nga kanan siya nga autonomy nga mogay design sa Ginoo alang sa iyang mga katawan, ibalik na sa Ginoo alang sa iyang mga pinalangga nga mga katawan nga nagahulat sa iya og nahimo nga maminadaugon diha sa iyang presensya. In fact, sa Wednesday, before we end, no, ato ning lakbayan gamay kaning between land and sea. Unsay ko na ni Pastor? Unsay relevance na po dani? Of course, kay nation man, kabayo na po ng land and sea sa nation. Yeah. Pero of course, naay ginadrive ang atong author din nga importante po kay nga atong pagalantawon o atong pagkahinukduran. Pastor. Yeah, kining land and sea, sa Bible prophecy, they are all people. Ang land, they are an organized group of people. Unya ang sea, they are troubulos kana bang murag samo kay sila nga mga kanasuran, and this represent kanang panggobyerno nga iyahang mugna sa mga tao. Og ang land represent nga ang Ginoo mo'y nag-establish niya na. This could represent sa chosen people of God in the past, the Israel. Then this could also represent nga God's people in our time, the remnant people of God, the chosen nations of God. So that could represent kay ato nakita nga gi-persecute biya ang mga katawhan sa Ginoo for a long time, and that represent God's people. Unya remember nga ang sa dihang gi-persecute ang mga katawhan sa Ginoo nga nago sila sa mga kabukiran. Unya ang kaaway iya kining gipabahaan kay aron nga mapatay ang mga katawhan sa Ginoo, pero ang yuta ni Abli unya gisuyop ang tanan nga mga tubig, no? So wala sa nagmalampuson. So this is the contrast nga land represent nga katawan si Ginoo nasod si Ginoo, and also kining sea represent also sa mga katawhan nga dili na mahinadlokon sa Ginoo. Then if you can I guess ato pang pag-study niini manggawas diri ang mga sibis o niya kining niya sila, they are representing the enemy of God's people trying to persecute and kill God's people. But we also see how the Lord protect God's people when they are being persecuted. Right. In fact, sa science po, if I remember it right, no, many years ago, nabasa na ako nga every year daw, ginakaon daw sa tubig ang atong kwan. Shoreline. Oh. So, natoy measurement, I forgot it, nga pila lang to ka mga dangaw or whatever, nga every year mo decrease ang yuta. Yes. So kung dili gid maabot ang Ginoo, there will come a time na kaning yuta mahimo na ning tubig. Yeah, don't you know, Pastor Di ba, Pido? Di ba, Pastor? So, don't you know, Pastor Pido, nga, I don't know. masapawa na ba sa tubig? Kung sa ka-accurate ng atong makita usay sa YouTube nga na yung mga predictions nga by 2050 to 2040 to 2050, Cagayan will submerge. Zamboanga City, o mga urban parts sa Manila. I think 10 cities dito sa Pilipinas nga mo submerge because of the kanang kataas ang atong climate niya, ang North Pole na tunaw na ang paan ko na dito. So I don't know, pero
But that then, is, yeah, so the point is, kalapit ang paggamit na ning symbolism, hiyaon po sa science ba? Kaya mura nakikaway ang tubig sa yuta. Yes. Di ba, Pastor? yeah. So, siyempre, di ba nasalida sa una nga, murag, naabot sa panahon nga, puro tubig na lang ba? So, ang mga Water world. Water world, yeah. Correct. Yeah. Ay, remaptic kaya. So, ang uban dito na ginapabilin silang sakayan. Pero, problema po kayo kay, usa man nila na pagkuhan nga, dili ba po pwede nga puro ra ka sa tubig. Oh, yes. Di ba? So in this case, no, just like what Pastor Salarda had said, nga, gigamit lang kiningon din sa itong lesson, notice that the dragon uses water to persecute the woman or the church. As we have seen in prophecy, ang tubig nga symbolize kani og kanang Worldly. governments, mga panggobyerno sa kalibutan og kaning kalaot, turmoil and chaos kasamok. Okay, so hence we can see how Satan was able to use the masses prodded by their leaders to persecute God's people through much of his church history. So this is part of... So now it's from the nation, it's now moving towards the spiritual nation. Yes. So you were right from the very beginning, nga naingon si Pastor Salarda, nga when we say nation, no, katong start, tong last week nga part 1 sa atong pagtuon sa lesson, mura magura itong hunan, murag kanang nation as a state lang ba? Pero actually, ang iya de yung overaching meaning, church siya. Yeah. Kay called out man, and then makita na to kung unsa gid ang dapat nga direksyon ani. Kay imagine no, the rulers, the governments have actually become even more worse. Kay it resulted to the persecution of God's people. Yeah. The woman represent the church. So, meaning to say, ang role sa the church, basing Daniel chapter 7, Daniel chapter 2, so, kanang maandam ta ba? Para dili ta ma-appeal dito sa gitagna nga ma-apostatize. That's Og mo rebuilde. Kay sa alang, kay para sa pag-abot sa paghukom sa Ginoo, the starting of the executive judgment, no? What's the other term of that? Katong, the day of atonement? yes. Oh, yes. So, Investigative judgment. investigative judgment, yes. So when it is going to start, so makwanta ba kanang mapahiluna ta sa Ginoo kay ang intention mo sa Ginoo is really to protect His people. Pero of course, just like what we said, while we are still here on earth, dili kita makalingkawas sa mga kalaot, mga chaos, mga pressures, mga pagsulay, unsa pa kana mga kaigsunan kay it's part of the one. Mao gini ang gitagna na gid nga mao gina siya ang mahitabo. But the only thing is dito ra kita mo lantaw, Pastor, di ba? Sa unahan. Kaya dito sa unahan ay haduol na lang yun. Ibalik na sa Ginoo ang kanang iyang gihimo kaniadto nga kanang mas nindot pa kanang gingon nila nga autonomy kanang sa iyang ma-enjoy ta og kanang long lasting sa iyang sa autonomy nga iyang gihatag kanato with him. Not autonomy apart from him, but a certain kind of autonomy which is actually in the presence of God. That is the kind of autonomy that we need to experience in the future, or even up to now, it's going to be a little practice of it. So it will really come to us. It's a beautiful kind of autonomy because it is a kind of autonomy that is kanang exercised or experienced or will be experienced in the presence of God. Autonomy away from the intervention of the worldly powers, worldly government, kundili autonomy to be with God nga kanang idea. Makigsunan as I look at in our lesson, kanang I don't know inyong na-observe, murabag aktor ang mga katawhan sa Ginoo. Because the woman, di ba, ang woman ng church, gi-persecute. Niya, kita man niya ang mga katawhan sa Ginoo. Niya kita gi-persecute. Niya ang kalibutan nag-persecute si mo. Niya ikaw aktor. Kaya nga naman nga nahimo tang aktor tungod kay ang Ginoo, giubanan ta sa Ginoo, gi-persecute ang mga katawhan sa Ginoo. Of course, naagi uban nga natugyan sa kamatayon, pero imong makita rin nga ang Ginoo giubanan niya, gitaguan niya sa iyang mga pavilions, o niya sa panahon niya sa kining gitanaw nato pasulpido nga mga 10 plagues, dili sila madutlan, dili wala gikubiran sila sa Ginoo. Lahi sila. O lahi sila, grabe gyud kayo ang mga panghitabo, just like sa katawhan sa Ginoo when they are
they're about to come out from the land of Egypt. Doon ay sibi at 10 plagues dito sa land of Egypt. Pero dito sa Goshen, ang katawan si Ginoo, they are experiencing the prosperity, the protection gikan si Ginoo. So ingon ani ang mahitabo mga kaigsunan. So og atong tanawon kining ni ang mga nanghitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga ang katawan sa Ginoo gina-oppress nga atong nakita. Pero atong nakita pod nga ang Ginoo wala gyud nagpasagad gani ang mga panginahanglan sa iyang makatawhan wala niya ni gihikaw iya gyud nga gihatag. So this is a kind of assurance nga atong nga mabatnan that we have nothing to fear basta kay naata diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili man siguro mahimo gyud nga makwartahan siguro ta di gyud siguro may kanang gihunahuna nato nga mamilyonaryo unsa bata diha, pero we are secured sa ato nga gikinahanglan sa matag adlaw because even the friends of the world mo supply sa ato mga panginahanglan because God is always assuring His people that I will be with you even into the end of the age. Right, that's good. So in fact, mura ako nakita po Dr. Elvin, insofar po sa presentation sa itong lesson, mura bitag ibalik na po ta sa kisana ka ng kasinatian sa iya mga katawhan kaniadto, especially sa Exodus time. Yes. Itong time bitong gidala sila sa Ginoo paingon sa Promised Land. So in fact, din sa itong lesson, no, mura gihulagway po kanato nga kaning world nato, mao na po ni siya ang gitawag actually nato nga the second Promised Land. Kay sumala sa prophecy, no, diri man gid ibutang sa Ginoo ang New Jerusalem after the 1,000 years of vacation in heaven, diya sa Revelation chapter 20. Of course, you can go to 21. So, it's like also a journey. So, kanadong gihimo, Promised Land. kanadong gihimo ron, murag salusama po sa Exodus time. So, this is another chapter sa Exodus. That chapter nga sa wala sa Sibutan diya. But similar to the Exodus, kay we are journeying towards Promised Land, which is actually, gingon rin, no? Could we consider it to be the earth in the same way the Promised Land was a place set aside for God's people? So, yes. Kay mo nang gisigutan, especially in Revelation chapter 21. So, nindot siya kay mura bitaw gihimo sa Ginoo nga ibalik gyud ta dito sa kung sa diin. Mao gud to ang iyang original nga plano alang kanato. So, mura bitaw ang iyang strategy man gud sa pagpresent sa truth is kana bitong i-present iyang i-present dapat siya i-present para makita nato which is which ba. Okay. Di ba pastor? Yes. Kaya for example Comparison ba na bis kanang sa Ginoo kanang ang iya is lamb like beast. Yes. Sa iya pod is ang kanang bitong usa tayang ko ngani ayang timaylan ang I forgot it sa Revelation is basta na sila yung mga point of comparisons ba kung nagi-offer aning usa na pod ang Ginoo ani. So mura bitaw nagsunod-sunod sila kay para ma-counter gid sa Ginoo or both ways the Lamb of God kay para makita sa mga katawhan nga mao gid ang this is really the God who is really going to establish His own kingdom sa mulo abot nga panahon. So I think that explains well sa atong lesson for tonight. In fact, if I may read it, this lamb-like beast. Okay, pero kato ingon ka Lamb of God, right? Yes. So na lamb-like beast. So ang Ginoo mo ang Lamb of God, nagpakamatay nato, pero gi-counter sa kaway, which is actually the lamb-like beast. Will one day speak like a dragon. Take a look at this na yung mga nasod nagisugutan din hindi lang na siguro natin i-mention, but anyway, you know this one. So mga magamit according to prophecy nga maugid sila ang sana kanabitawng instrumento sa pagtuman sa mga prophecy, apocalyptic nga classes prophecy mga kaigsunan. So I think that is my point. Pastor? Yes, amo ni ato nga nakita din sa ato nga lesson nga naagi moabot nga panahon nga kining ato nga nasod nga gitan-aw karon nga they are the land of the free
They are the land nga kadang panan sa mga tao kung ginaluto sila. But someday, this nation mo na sad ang mag-implement to persecute God's people. And that is how we look at into the prophecy. We are not against with that nation, but this is just so happen what we understood in prophecy. Right. So, malatngunan lang po gaig yun na ito mga kaigsunan. O niya, this will tell us nga kung mao niya ang manghitabo, kita karon nga iyang mga katawhan, mas mabinantayon kaayo o niya mas mupokus na sa itong pag-alagad sa Ginoo nga matinumanon, because the things that we are seeing now, it is fulfilling everything nga gisulti sa Bible prophecy, and it tells us that time is short. Yeah. So kay mubo na ang panahon, kita makatawan sa Ginoo, let us focus our eyes only to Jesus, aron maunay maghatag ka na itong kaligon nga we can go through with all the hurdles of persecutions, with all everything nga posible nga mooy makapawala na to sa pag-alagad. So this is how I look at it. Let us hang on to God. Sigdate daghang kapakyasan, but we will overcome it by prayers and by asking the divine power, the Holy Spirit of God to come in our lives. Thank you very much. So, nindot kayo, no, nga mga explanation, nga gi-share ka nato, mga kaigsunan. So, atangi ang line of sab nga sumpay ani sa atong lesson, but this is going to be this coming Friday. Dinig yapon sa Hope Channel South Philippines. So, sa pangalan, of course, this is Pastor Roxy Pido, si Pastor Elvin Salarda, ang atong kauban din sa Takna sa Pagtuon. Daghang salamat sa inyong pagsunod o sa pag-view, no? Sa atong tulumanon Takna sa Pagtuon. So, atong ito atong mga ulo sa atong closing prayer. Heavenly Father, we thank you so much for guiding us in our discussion and for giving importance on the events that will come in the future, and much more for the kingdom that you will establish for your children, so different from the kingdoms that we have seen being established on this earth from the very time when people started to create their own nations and kingdoms, and even up to the present. Thank you, dear Lord, that we can only find peace and assurance from your presence, because you are the only true King. And we hope that we will continue to abide with you in all directions that you want to place it in our lives. So I pray for our viewers who are watching right now. Please take good care of them. Bring contentment in their lives, and may they always consider Christ as their only King that will reign supremely over their hearts. Also with us here, thank you for Hope Channel South Philippines. Thank you for the presence of Pastor Elvin Salarda helping us enlighten these lessons to our viewers. Thank you for listening to this prayer. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.